gagawin. And I pray, O God, na makatulong ito sa mga wala pa pong strategies sa gold. Bless us, O God, to all the glory. In Jesus' name I pray, amen. Okay, so this is last Friday. So last Friday, so meron tayong big news, red folder. So nung gabi ay gumalaw siya, okay? And then sabi ko nung Monday ay pass kasi expect consolidation or pullback. So yun, consolidate din siya and nag-pullback siya. So from the closing nung Friday, gumalaw siya actually around 60 pips pa pababa bago siya umakyat. The end of the day ay bullish candle, okay? Maliit na bullish. And then we will retain yung daily bias natin na sell. Okay? So the next day is sell. This is Monday, no? Nung Tuesday ay baba tayo ng time frame. So, nangyari ng Tuesday. Okay. So, actually, hindi ko na matandaan yung Tuesday. Pero, yeah, umaakyat yung Tuesday consolidation. So, wala rin tayong entry. Kasi sabi ko, expect, baka slow this week. Diba? So, bumaba siya rito around 10:50. So, actually, meron tayo dyang trade window na 9 Philippine time is 8 a.m. to 11 a.m. And then sa London is 1 a.m. 4 to 4 p.m. And then sa New York naman is from 9 p.m. to 10 p.m. So alas 10 yun sa Japan. So actually kung tinrade natin tong London, makukuha natin yung sa alas 10, no? Kasi down tayo, 'di ba? Sell bias tayo sa makukuha yan. Pero hindi naman natin ginagawa as of now. So kung gusto nyo, kung libre kayo ng New York, try nyo po yung 9 to 10 na trade window, no? 9 p.m. to 10 p.m. ng trade window nyo. Okay. And then balikan natin yung daily niyan. So this is Tuesday. Ang daily ng Tuesday ay bumaba siya, which is nangyari nga nung gabi na. 'Di ba? And then, excuse me, Wednesday kahapon, baba tayo ng 1 hour, since pababa na siya, teka lang, pwede kayong pumunta ng daily or 4 hour, tapos tingnan nyo yung mga highs and lows or body closing, para dun sa mga take profit nyo. So, expect reaction sa mga level na yan, no? So, yung mga highs and lows lang nilalagyan ko. And, of course, dito. Obviously. Yan. Okay. So, Wednesday, kahapon, nga. And, sabi ko, gumalaw ng hapon. Actually, nung umaga pa lang gumalaw, pero na-miss ko siya. Okay, na-miss ko yung 9 o'clock. So, kung nakuha nyo po yung 8 a.m. 9 a.m. Japan time, 8 a.m. na candle natin. So around here. 9 ng Japan is this one. So, ito yung candle natin. This particular candle, no? So, that particular candle, yung ibabox natin. Pero since nasa loob siya ng candle na to, so actually yun ang box natin. Ito. So, CS box. So, medyo umakyat siyang konti, di ba? Pero, nag-close siya sa taas. Pero pag ganyan, inakyat ko na rin. Kasi parang, andito yung low niya. Okay? So, practicein nyo lang din na ma-practicein. Tapos, wala naman, since sell bias tayo, itong closing na to will be ignored. And then, mag-aantay tayo ng closing niya doon sa box, which is dito. Ito yung nag-close siya na box. Dito. Okay? And then, your stop loss will be there. Sa taas ng box o sa taas ng recent high. And then 1:2, 1:3 or sa pivot level. So yun ang mga ito yung area na to, yung nilagyan ko kanina sa daily. No, expect reaction nga. So dito sa pivot is 1:2. And then ang 1:3 niya is around here. Ito naman yung nilagyan ko nga sa daily na SNR level. Okay? So, sabi ko yung alas 2,
ng hapon is gumalaw siya. I mean, nakakuha pa rin tayo, no? So, banda rito yan. So, 2:00 sa Japan, 1:00 sa Philippines. So, itong particular na candle na to, no? Yung ating candle na Ilwa box. Pero sabi ko nga, since sakop siya nitong candle na to, since tong candle na to is sakop nitong candle na to, so doon ang box natin. Okay, maghanap tayo ng opportunity to enter a sell. So, paano yan lumabas doon, coach? So, actually, pwede mo siyang, isusunod mo yung box mo. Okay, dito sa kabila, pwede naman natin isunod yung box natin dito. Pero, kung susundan natin yung box natin dito, actually, bumaba naman kasi ito agad. So, shinortcut ko na lang, no? Hindi katulad nito, umaakyat siya. So, susundan natin. So, nag-close dito sa taas, isusunod natin yung box dito. Pero, hindi tayo magbabay. Kasi sell ang bias natin sa daily. And, habang umaakyat yan, yung 1 hour natin umaakyat din. So, kailangan daily and 1 hour is nag-agree, diba? So, close na naman siya sa taas. So, doon uli. Then, nag-close na naman siya sa taas. So, ililipat mo rin yung box. Sasakto mo sa highest and lowest na nakuha niya. And then, dito is, re-remain mo siya gawa nun. Then, nag-close doon. Tsaka mo i-move to. After niya mag-close sa taas ng box. Okay, pagdating dito, nagko-consolidate and nag-close siya sa taas nito. Okay? So, titingnan natin yung 1 hour time frame natin. Okay. So, yung 1 hour time frame natin ay ganito yung itsura niya. So, coach, hindi naman siya nag-close pa sa baba. Eh, di dapat dito pa ako magte-trade. Okay? This is one of the, ano ba rito? Exemption, no? Exemption natin to dahil, obviously, saan ba siya bumalik? Binalikan niya itong high na to. Okay? Dito siya nag-react. Ano yung ginawa niya? Naglagay siya ng pin bar. Okay? So, usapan na lang ng price action to. Parang, mula rito sa taas kasi, hanggang dito, no? Kung i-abot pa natin dito sa kanyang pupuntahan na pivot, around 40 points na siya, no? So, actually, 4,000 pips. So, what I did was, nung na-break niya tong box na to, doon na ako nag-enter. It's because nga of the pin bar na nakita ko sa 1 hour time frame. Okay? So, usapan na ng price action yung nangyari. So, ang stop loss is sa taas noon. Tapos, ang take profit, so, dito sa pivot, or 1:3. Ngayon, meron tayo ritong SNR, di ba? So, pwede mo yan gawing break even kung gusto mo, para at least, dahil yung 1 hour mo is alanganin, kung alanganin ka sa 1 hour, pero kasi kung titingnan natin yung EMA natin, parang masyado pa siyang, nasa seller's market pa talaga tayo no? Respected yung EMA red natin, tira mo. Okay. So, ito is pivot level to, no? Itong orange na to, pivot ko yan. Okay. So, kung gusto mong medyo, pagdating kasi rito, medyo hindi pa ready, di ba? Parang nakita mo, medyo umakyat pa siya rito, creating pa yung higher, lower high. So, medyo kakabahan ka kasi baka alam mo, masyadong maaga yung entry mo kasi 1 hour. Pwede mong intayin yung EMA. Dito. Pag close ng EMA, pag cross niyan, pwede mo siya dyang intayin, either dito or dito. So, ako, dito na ako pumunta. Dito na ako nag-enter. No? Ang ginagawa ko, ganito guys, no? Ang ginagawa ko, dito sa strategy na to, pag nag-enter ako dito, medyo early, so medyo maliit yung stop loss ko, kalahati nung risk ko. Tapos, kapag umakyat na siya, ay bumaba na siya, nagpa-profit na ako rito, tapos lumabas na talaga yung signal ng EMA, nagdadagdag ako ng isa pang entry.
And then, pag dagdag ko na isa pang entry, stop loss ko doon, binababa ko rin yung stop loss ko dito. So, it's either binababa ko siya sometimes, pag talagang nagtutuloy-tuloy na yung galaw niya, binibreak even ko na siya agad. Para ang mangyayari, ito lang huling entry ko ang risk ko. So, yung isa risk-free na. So, kung bumalik siya doon, kung umakyat siya uli, tapos nagpakita siya sa akin ng pwede siyang, respected niya tong area na to, napababa pa rin siya, then pwede naman ako mag-enter agad. At least yung risk ko, nabawasan. Pero kung tumuloy-tuloy siya sa baba, maliit yung risk ko, pero dumoble yung opportunity ko na makapag-profit ng malaki-laki. Diba? So, ganun. So, tinuro naman natin yan dati, no? Na pwede kang mag-enter ng multiple entry, pero yung risk mo, kailangan nahatiin mo para yung pa rin yung percent risk mo in total. So, nakita natin dito, actually natapos na ako sa pivot eh. Natapos na ako sa pivot, hindi na ako nagtuloy sa 1:3. Kanina dito siya sa taas, diba? Okay? So, hindi na ako nagtuloy dun sa 1:3, natapos na ako sa pivot. Dahil, actually, dito lang eh. Dito lang ako. Hindi ako nag-close eksakto mga pivot level. Lagi kong binabawasan or dinadagdagan. Bago mag-pivot level, laging ganun. So, natapos na ako around here, actually. Kahapon. Dahil, ang rason ko lang is because of this. Itong mahabang wicks na to. Okay, in short, medyo natakot ako sa kanya. Okay? I'm holding the sell bias, pero dahil nga merong ganitong movement, I'm also expecting na anytime, pwede na siyang bumaliktad. Okay? So, actually, yung 1 hour natin, yung nangyari nung Wednesday is medyo nagkakaroon ng divergence. Kaya medyo alanganin ako. Tapos, pagdating ng Thursday, Nung Tuesday, meron divergence, no? Ng 1 hour. Konti. So, medyo nag-aalanganin na ako. Tapos, nandun pa siya sa malaking wicks nga, diba? And pero, pagdating niya kahapon, Wednesday, nakita ko naman na tumuloy naman ito. Okay? So, tsaka kailangan sundin yung entry. Kailangan medyo ganun talaga. Sa ayaw mo at sa gusto gawin. So, nung kinilitan ko lang yung take profit ko. Doon lang ako sa pivot level, no? Anyways, bumaba pa siya, diba? Yan, bumaba pa siya actually tuloy-tuloy. Mamapot pa siya sa next pivot eh. Yan, lumampas pa nga siya. Okay? So, tingnan nga natin. Dito yung retracement niya. Kung makikita natin, umabot yung retracement niya sakto na 0.618 na Fibonacci, which na-hit niya yung hanggang TP2. So, wala na ako niyan. Tulog na ako nito. Alas 10 na to. Okay. So, again, kung gusto mo, kung pwede ka sa New York session, so, alas 9 sa Philippines, alas 10 dito, check mo yung dito. Ito. Check mo yung candle kung saan magkakaroon opportunity to enter sell. Okay? So, pagdating dito, bumaba rito, pwede ka dyan mag-sell. Doon yung stop loss mo, pero kinuha niya pa rin to. Actually, ito yung SNR na nilagyan natin sa daily. Oh. So, matatalo pa rin. Buti na lang wala ako. Okay? And then, ang nangyari, pagkatapos niyang i-retest to, inabot pa niya na 6.8 kasi dito 50% eh. Ang retracement na to 50%. Kanina sinukat natin, 'di ba? From here to here. 50%. Tapos umabot pa siya ng 6.8. Sino mo naman mag-akala bumaba na to rito, 'di ba? So, anyways. And then yung kanina,
Okay? So, yung kanina, so, intayin mo lang yung candle natin, no? Starting tayo ng 8 o'clock sa Philippines. So, this candle is 9 o'clock sa Japan. So, itong particular candle na to, yung candle natin na iba-box. Pero since nandun siya sa loob, sakop siya nitong green na to, andun yung box natin. Okay? Okay. So, kung nakikita nyo, merong consolidation na ganyan, di ba? So, pag ganyan na merong mga obvious na consolidation, tinataas ko yung box ko. Kasi, of course, kung na-push nitong level na to, pababa, pwedeng ma-push niya uli pagdating niya rito, pababa. So, kaya, ina-adjust ko yung box ko. Hinihintay ko siyang close. Then, doon tayo nag-close. Okay na yung EMA, hindi pala. And then, doon tayo nag-close. Yung EMA natin is naka-buy, pero i-move natin yung box. Habang umaakyat, i-move dahil hihintayin natin yung sell bias natin, di ba? Okay. Okay. Dito actually is umakyat din siya. So, i-move mo siya uli. And then, this one is nag-close din siya doon. So, i-move mo siya uli. I-move natin para makuha natin yung, hindi natin pwedeng i-stay dito yung box. Kasi pag i-stay natin yung box, tapos umakyat siya, hintayin pa natin ma-break to. Baka tapos na yung movement, ba? Diba? Kaya inakyat natin yung box. Kasi SNR lang naman yan sa lower time frame pa. Okay? So actually, kung titignan natin, ito yung mga highs and lows niya. Makat doon, bobaro, namakat doon, tapos dito na, sumakat na. So ito yung ni-retest niya. Okay? So hindi na siya nakarating dito sa pangalawa. Hindi na siya nakarating sa pivot level. Kasi kanina, so habang inakyat natin yung box, diretso ko na sa taas, no? Okay. So, nag-close na siya rito. Ayun na yung hinihintay natin na break ng box. So, pwede akong mag-sell dito. Okay. Ang problema nito, ang isang conflict dito is yung EMA natin, di ba? So, sabi ko nga, kapag pag nag-close na yung box, nag-enter na ako para medyo mataas yung entry ko. Pero, ang problema niyan, dahil medyo talagang nasa bullish market pa tayo, ang isa lang confluence ko dito, kaya pinasok ko to, it's because dito siya sakto nag-retest. Okay, dito siya sakto nag-retest sa recent high. So, in short, market structure ito, no? Kaya nung lumayo siya sa market structure, in-enter ko siya, pagkatapos niyang i-break yung box natin, hindi ako nag-enter sa first red, nag-enter ako sa second red, kasi nga yun yung nag-break ng box. And medyo malayo siya sa market structure, kaya medyo lumaki rin ng konti yung ating stop loss. And then, 1:3. Okay. So, itong line na to, kung nakikita nyo, ito yung nilagay ko kanina sa daily. Diba? So, kapag may ganyan, konti lang naman yung difference, hindi ko na siya sinasakto, inilalagay ko na siya doon. Ganon. Kasi nga, obviously, meron din dito may SNR din tayo dito, recent SNR. Ang gold kasi is, nagre-react siya sa mga recent SNR. Okay? So, katulad nito, bumaba siya rito, diba? So, umakyat siya, that's the recent SNR. Pagdating niya rito, inakyat niya uli. Pinush siya uli pataas, 'di ba? Tapos, ito rin, ito yung nag-react siyang high. Pagdating niya rito, actually dito rin eh. Pagdating niya rito, muna, okay? Pagdating niya dito, nag-consolidate din siya rito, 'di ba? Tapos niya binirake niya, tapos dire-diretso dito,
itong sumunod na high na to, yun yung nirespect niya. And then, so umabot na siya doon. Okay. So, ang TP ko rito actually is 52. 52. Yan. So, hindi siya umabot ng 52. Pero, pag nakita ko siya na ganyan, na malapit na siya sa 52, tapos meron akong ganito. During this time, na malapit na sa take profit, tapos nagbabadya ng recent SNR yung market, yung chart, minumove yung stop loss ko. Kasi masakit kasi ang gold kasi bigla lang siyang gumagalaw, 'di ba? So yun yung behavior ng gold, bigla siyang gumagalaw ng malakihan. Katulad nito, paakyat siya, ang linis-linis nitong akyat na to. Ang linis-linis ito, green and then green and then green. Parang akala mo magre-reverse na siya rito. Binrake niya yung pivot level niya, nag-okay na yung EMA natin. Pero dumaretso siya pababa. Ang lilit ng candle, pero dinaretso pa rin niya pababa. 'Di ba? So, may ganong behavior yung market na nire-respect niya yung mga pinuntahan niya recently. Okay? Yun yung gold. Kaya, nung bumababa siya, tapos, asan na ba yung aking ano? So, dito tayo, 'di ba? So, minumove ka lang ng minumove yung stop loss ko. Hanggang sa na-hit niya yung stop loss ko. So, actually, nasa 52 yung TP ko nga, 'di ba? I mean, 4052. Nag-reverse siya ng 4052.46. 0.46 siya. So, nagkataon lang din naman to na nandoon ako sa market, no? So, actually, hindi ko nga to tinignan eh. Pagka-enter ko, so, nag-aalmusal ako kanina. And then, nung pagtingin ko dito, around here, sabi ko, ay, bumaba na pala. Hindi na siya patumpik-tumpik pa. Kaya, in-adjust ko na yung stop loss ko. Hanggang sa na-hit yung stop loss ko around 55. 4055. Okay? Tapos, yon. So, this is around 10:50 sa Japan. So, 9:50 Philippine time. Okay? So, pag alas 2 naman, ano mangyayari ng alas 2? Ito. So, parang umakit ata ito eh. Ito yung candle ng alas 2, diba? So, since merong consolidation dyan, sinasama ko na yung consolidation. So, umaakit siya. So, pag umaakit na ganyan, isusunod nyo lang, no? Pagdating dito, okay, paano yan, coach? Pagdating dito, ito talo to eh. Pero, praise the Lord, kasi tapos na ako dun. No? Ayun. So, na-hit siya dito. Of course, that's Forex. Wala tayong magawa, no? Yan. Okay, yun lang po. Ay, dito pala, pagdating pala rito, so yung 1 hour mo dito is hindi pa ready, obviously, no? Ayan. So, ang taas pa nitong 1 hour. Actually, nag-aalanganin din ako eh. Nag-aalanganin din ako pumasok. Pero nga, nakita ko ito yung ni-retest niya. And then, yung daily natin na candle is very, very bearish. Bearish na bearish siya, no? Ito pa, nilagpasan pa niya to. Kaya medyo 50-50 ako talaga. Pero dahil meron tayong strategy, I have to do what I have to do. Okay? So, kailangan ko ipasok yun, no? So, tinrade ko siya. Tinrade ko to para sa forward testing natin. And then, praise the Lord naman, naging okay doon. Yun lang po. And then, as usual, ang ating bias will remain sell tomorrow, no? Unless na lang maakyat niya to at doon siya mag-break sa taas, which is parang imposible kasi wala naman na news. Kung news day siguro ngayon. Tapos na yung news no? So, may news ba ngayon? Parang wala naman ata. Kaya, most probably tomorrow is sell pa rin. Yun lang po. Yun lang kasi nga, andito siya sa SNR talaga. Okay? So, what I am expecting is, magko-consolidate siya. Ko-consolidate siya rito. Or, sorry.
or magpo-pullback siya. Pero hanggang hindi niya nabe-break hanggang hindi siya nagko-close sa taas nitong candle na to, i-remain natin na bearish yung ating bias, no? Okay. So, naalala nyo, sumula dito, saan ba? Saan ba tayo nagsimula ng bear? Dito bear na tayo eh. Dito sell na tayo. From here, sell tayo, sell. Hanggang sa pagdating dito nagkaroon tayo ng buy. And then, nag-sell ulit tayo dito. So, sell. Mula rito sa candle na to, itong araw na to, which is June 1st, naka-sell bias na tayo. So, imagine niyo kung kinip lang natin yung bias natin from June 1st, no? So, nag-move na yung market ng 408.70 pips. Okay? Hindi pala pips. 408.70 points. This is 70 pips, 870 pips, 40,000 pips. 40,000 pips na yung minove niya. Kaya ang hirap basahin ng gold. Ayoko. Points tayo, points. Okay, para madaling magbasa. Ayun lang po. Kapag may tanong, PM lang. Chat sa group chat. God bless everyone. Jesus loves you.